Matapos naming magkakilala gamit ang cellphone, magkaalaman ng balita sa buhay-buhay, nalaman kong meron siyang asawa at isang anak. Sa paglipas ng mga araw na tila ba kami ay textmate lang ang datingan, nagiging boring na ang bawat palitan namin ng mensahe. Kaya naisipan ko ang magtanong ng ilang personal na bagay tungkol sa tulad niyang babae, na walang alinlangan naman niyang sinasagot. Hanggang sa nalaman kong nakukulangan pala siya sa kanyang asawa bilang haligi ng tahanan at di umano'y tila inaanay na ang haligat hindi na kayang tumanggap ng responsibilidad kapag si Christine, aking pinsan, ay nangangailangan ng ayuda na agaran kong ginawa ng paraan. Sa unang pagkakataon ay nagkita kami at nagkasundong magbayad ng lugar na tanging kaming dalawa lamang ang nakakaalam upang doon sa kanya ay iparanas ang kakulangan sa ayuda na kanyang inaasam. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Broken family simula pa noong ako ay magkaisip. Hindi lang bastang broken family dahil totally wala na akong ina. At ang kinikilala kong ama ay ang aking tiyuhin na natigsoy nang hindi man lang nakapag-asawa ni baka nga tsampoy man lang ng special na putahe, yung mani na babad sa ihi. Dito sa mundong ibabaw. Nasa puder kami ng aking lolo at lola. At kung bakit ang tiyo namin na itago na lang natin sa pangalang Pedring ang kinilala naming ama. Yun ay dahil nag-ibang lugar si Papa para magtrabaho. At para na rin daw makalimot sa nangyaring pagkasawi ni Mama. Nawili at noong uwi siya ay literal na hindi ko kilala. Isang senaryo pa nga ang aking natatandaan noong umuwi si Papa. At ang sabi ko sa aking tiyo, sino yan? Na-TANGA pa nga ako ng tiyo ko at sinabing, yan ang papa mo. Mahigit isang taon na raw ako noong nasawi si Mama. Sa karamdaman na nagkasama-sama na ang nagpa-trigger ay ang pagsilang ng aking bunsong kapatid na noon ay 6 na buwan pa lamang noong tuluyang mamaalam si Mama. At dahil nasa probinsya na kahit saan ka lumingon ay puno ng kahoy ang makikita, lumaki kaming nasa preskong kapaligiran ngunit hirap na pamumuhay. Nag-aral kami ng aking kapatid na pinaglumaan ng aming mga pinsan ang suot na uniform, bag at kung ano-ano pang magagamit sa pag-aaral. At kung magkabago kami ay masasabi ng tsamba. Simula noong araw na umuwi si Papa na hindi ko kilala, naging madalas ang pag-uwi niya sa bahay. At mas piniling humanap ng pagkakakitaan kasama ng kanyang 2 kapatid na noon ay buhay pa at binata pa ang isa. At noong mag-aral nga kami ng aking kapatid ng elementary ay mas lamang ang pinaglumaan kaysa bago. Madalas ang aming notebook ay makapal dahil pinagsasama-sama ko yung wala pang sulat at saka tatahiin. Pero dahil nga malayo ang kabuhayan sa lugar namin, umalis pa rin si Papa. At doon na tuluyan pang nangamote ang aming pag-aaral dahil grade 3 ako noong Madodski ang tiyo ko na nasuporta sa amin ng kapatid ko. Umuwi noon si Papa pero after ng libing umalis na ulit. At grade 5 ako sa aking pagkakatanda noong muli siyang mag-asawa. At kami ng kapatid ko nagtiis kung ano lang ang dumating sa amin. Pagkakatanda ko grade 4 ako noong magsimula akong sumama sa aking tiyo sa pag-uuling, gugo, orchids at kung ano-ano pa. Mahina pa yon. Dahil alam nyo naman sa pag-aaral, habang umaakyat ka ng baitang, mas lalong nagiging magastos. At noong kami ay mag-high school, nag-upa kami ng bahay parting Quezon, kung saan malapit ang paaralan. Naging malala ang lahat pero sabi nga, kapit lang para sa pangarap. Walang naiwan sa amin ng kapatid ko kundi ang lolo at lola namin na hindi na kaya pang maghanap buhay. Kaya naman mas higit ko pang nakilala ang halaga ng pera at kung paano ko yun gagastahin matapos kong kitain.
Nakatapos ako ng 3rd at 4th year high school na ang ipinapasok sa paaralan, 4 days lang. Dahil yung Friday to Sunday, nagtatrabaho na ako para may panggastos kami ng kapatid ko simula sa Monday. Pero kahit ganoon, wala sa isip ko ang galit para kay Papa. Dahil maaaring hindi ko ginagawa ang magtrabaho kung kasama namin siya. Instead, gumawa na lang ako ng paraan. Noong pagka-graduate ko ng high school, hindi ko alam kung makakapag-aral pa ako ng college o gagawin ko ng source of income yung aking pinagkakakitaan noong ako ay high school. Dahil yung aking insan sa side ng papa ko, nanirahan doon sa Manila para makapag-aral ng college. Naging katulong siya doon at halos araw-araw daw naliliparan siya ng mura dahil sa higpit ng tita namin. Lalo na noong nawalan daw siya ng pera, which is sarili naman niyang baon. Ako, kilala ko ang sarili ko at hindi ko kayang makisama sa kanila kung ganoon. Pero isang buwan akong graduate at pinagdidesisyonan ko na ang magtrabaho na lang. Ay isang good news ang dumating sa akin galing ng Cavite. At mula yun sa tita ko na social worker sa isang bahay ampunan. Ang pagkakasabi sa akin, scholar, pero magpa-farm pala ako doon. Hindi siya bastang pagpa-farm lang na magtatanim ka ng kamote, kamatis, kangkong at kung ano-ano pa. Which is mani, yung literal na mani. Tapos mais. At doon na rin ako natutong mag-araro at habulin ng kalabaw. At kung ako ang tatanungin sa akin naging sitwasyon doon, maigi pa nag-working student na lang ako. Dahil sa loob ng isang buwan, 500 pesos ang aking pagkakasyahin sa pamasahe. Kasya naman basta magbabaon ako ng pagkain. Kaso, 18 years old na ako noon. Sanay akong bumibili ng pagkain sa labas. At yung 500 pesos na yon, isang linggong budget ko lang noong ako ay high school. Pakiramdam ko mahirap pa ako sa daga ng mga araw na iyon. Awa ng Diyos kahit may halong kalokohan dahil medyo gipit. At pasalamat na rin ako sa aking tita na madalas kong hiraman na walang balikan. Ay nakatapos naman ako ng 2 taon sa college. Tulad ng aking tita, umalis na rin ako ng bahay ampunan. Kasama ang masaya na may halong kalokohan na alaala. 3 kasi doon sa bahay ampunan na girls naging jowa ko. Ang dahilan kung bakit nasipa ako doon. Pero graduate na ako noon at hindi ko alam kung paano ako magpapaalam at kalokohan na ang gumawa ng paraan para ako ay makaalis doon. Malakamoting pamumuhay ang sumalubong sa aking pagsisimula kahit tapos ako ng 2 taon sa college at kinailangan ko ang mag-ipon muna ng pang-requirements sa trabahong walang kinalaman sa aking pinag-aralan. Nagtrabaho ako sa kartunan at eto rin ang unang taon na nakatagpo ako ng babae na handang makipagbardagulan sa akin. Hanggang sa magkaroon ako ng contact number sa aking mga cousin sa side ng mama ko na mula nang ako ay isilang ni isa. Wala akong kilala dahil lumaki ako sa lolo at lola sa father side ko. At kung ano ang aking trabaho nung magkaroon ako ng contact number sa aking first cousin sa aking mother side, ay isa akong janitor. Mas naging komportable kasi ako dahil stay in at hindi ko kailangan ang umalis ng bahay kapag naulan. Pero bago yun, meron pa akong napasukan na 2 factory pagkagaling ko ng kartunan at doon ay nahasa ng mainam ang aking espada dahil nag-boarding house ako at naisasama ko doon ang aking katipan na handang maglaro ng tong its kahit tanghaling tapat. As in noong magkaroon ako ng trabaho, wala akong bisyo na alak at sigarilyo pero bebe ang aking naging bisyo. Lahat na yata ng oras kapag meron akong kasamang bebe, ang maitanim, ang bilin sa akin ni Mr. Popoy, ang aking nasa isip. Yung oras na alas 4 ka na ng madaling araw kong umuwi at masabihan ka ng iyong mga ka-boardmate na wag mong isasapin ang kumot ko. Mamaya niyan malagkit na yan. New Year kasi noon at halos sila ay nagsiuwi. Ako lang ang naiwan at alam nila ang aking hilig, ang maghasa ng espadang bilog.
Ang lahat ng yan ay hindi masyadong detalyado at hindi pa kasama yung doon na ako nakatira sa bahay ng tita ko na halos magpang-abot ang jowa kong Bicolana at Cebuana. Marami akong nakuhang contact number ng aking mga cousin sa mother side. Pero nag-ubos lang ako ng oras sa mga babae at sa mga lalaki ay wala akong pakialam. Dahil pareho lang naman kami haligi ang dinadala. At sa paglipas ng araw ay isa ang matyagang nakikipagpalitan sa akin ng mensahe at siya nga si Christy. Nalaman ko na rin na meron siyang asawa at isang anak. At habang tumatagal ang aming palitan ng mensahe, pansin kong nagiging boring na ang bawat minuto para sa amin. At para magkaroon ng buhay, naisipan ko ang magtanong ng ilang personal na bagay sa tulad niyang babae at ang lahat ng iyon walang alinlangan niyang nire-replyan. Hanggang sa malaman ko na mismong siya pala nakukulangan. Na siyang lalo pang nagbigay sa akin ng pag-asa na kaming dalawa may pag-asang magharap sa final. Naging mabalasik at tila walang prenong 10-wheeler truck ang naging bawat naming pag-uusap hanggang sa dalahin kami ng pagkakataon sa isang lugar nang hindi sinasadya. Noong mga panahon na ito, kung hindi ako nagkakamali, 2009. Text message pa ang uso at isa ako sa mga taong hindi makontento kapag iisa lang ang aking nakakapalitan ng mensahe. Puyatan yun, lalo na kung kinabukasan ay linggo at walang trabaho. Dahil tulad ko, meron din mga babae na parang hinahanap ang kapalaran sa mga taong hindi pa nila nakikita. Meron akong kamensahe na taga Fairview at nagkasundo kaming magkita sa isang kilalang mall doon. Nagkita naman kami kaya lang mukhang overrated yung pagkakadescribe niya ng kanyang itsura. Bukod sa makapal na labi mukhang isa yata siya sa mga vendor ng palamig doon pag tag-init. Kaya gumawa ako ng paraan kung paano ako makakaiskapo. Kesa naman magastusan pa ako. Ang mali ko lang, di ko agad naisip na laman tiyan din yun. Tulad ng dati kapag nasa bahay ako o kaya naman ay trabaho at walang ginagawa, si Christy ang aking pinapadala ng message. San ka? Ang tanong niya sa akin. Sagot ko naman, gala-gala pag minsan. Nalaman kong wala pala siya sa kanila dahil sinabi niyang wala ako sa bahay. Mamayang gabi pa ang uwi ko. At sagot ko, ako din malamang gabi na makakauwi sa bahay. Bakit? Asan ka ba? Sagot ko nandito sa Fairview. Sagot ni Christy, malapit ka na pala sa amin Ano, kita tayo bago ako umuwi? Sa isip ko, pwede naman. Kaya lang, para saan diba? Anong gagawin namin? Magsasayang lang ako ng oras. Kasi ang nasa isip ko, kahit puros kalokohan ang aming pinag-uusapan gamit ang cellphone. Para sa akin, malabong mangyari na tototohanin niya na magpapabiyak talaga siya kung bibigyan kami ng pagkakataon. Kaya sinabi kong, kung magkikita ba tayo, gagawin ba natin yung mga napag-uusapan natin? Mabilis ang naging reply ni Christy at oo, basta ikaw ang gagastos. Natuwa ako syempre at sa isip ko nangyayari pala talaga ang ganoon at hindi bastang kwento-kwento lang. Hindi ko kasi kabisado yung lugar doon dahil first time ko nga lang ang makapunta doon at sabi ko, wala akong alam na lugar. Then sagot ni Christy, meron siyang alam, basta ako ang magbabayad. Nauna ako sa lugar kung saan kami magkikita. Paglipas ng ilang minuto may tumawag sa aking pangalan mula sa likod. Hindi sa pagyayabang maganda at maputi si Christy. At that time ang unang pumasok sa isip ko, bakit ang ganito kagandang babae hindi inaalagaan ng dilig? Hanggang balikat ko siya na medyo chubby, na hanggang balikat ang buhok. Sakto kung ano ang kanyang mga sinabi sa akin. Wala kaming inaksayang oras. At nang sabihin kung saan tayo, hinila niya ako na nagmamadali at baka raw may makakita sa amin. Hindi ko alam kung ilang ulit na ba niyang ginawa ang ganoon, kahit meron siyang asawa. At naisip ko rin na kahit siguro hindi ako yung lalaki at diskarte ko yung gamit niya 100%,
kagawa pa rin ng hindi matino si Christy. At ang iniisip ko kung hindi siya darating, okay lang. Uuwi na lang ako at wala namang mawawala sa akin. Pero dumating eh. 3 oras lang naman ang kinuha namin dahil mag-8 o'clock na. Wala akong inaksayang oras. At ako nagutom talaga dahil sa putahe na nasa akin ay hinain, mukbang talaga. Ang iniisip ko noon, bihira ang ganoong pagkakataon. Dahil kahit mismo ako nagduda. Kung sa isang handaan lahat nilasahan para walang panghinayangan. Maging si Christy mukhang gutom at totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Pero dahilan ba yun para mag-try siya ng iba? Tingin ko lang hindi pa siya readyng mag-asawa. Pero kasal daw sila. 21 anyos pa lang siya noon at ako naman 25. Yung tagpong yun parang yung misis, ang asawa OFW at muli silang nagkita. Parang walang nangyari paglabas namin. Normal pa rin kaming nag-uusap. Niyaya ko pa nga siyang mag-dinner, sa kanila na lang daw. Ang akala ko nga ay mauulit pa. Pero munti ka na talaga, hindi lang talaga kami nag-ingat, nabuko siya. At ako naman nagpalit na ng contact number. After a year, hindi naman sila naghiwalay at lalo pang nadagdagan ng anak nila. O siguro kung naulit yun, baka may malala at hindi magandang mangyayari. Pwedeng inilayo lang kami sa labis na kapahamakan. Huwag nyo nang subukan. Nabasa ko kasi sa Bible, salinlahi daw ang kabayaran noon. Ibig sabihin mula sa akin at kay Christy, yung mga lalabas na lahi mula sa amin, magbabayad pa rin sa aming kasalanan. Saklap, di ba?